Good morning sa lahat. Narabasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Ang babasahin natin ay nasa Gawa chapter 12. Kung anong date, ganun din ang chapter niya. 12 December 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Gawa chapter 12, panibagong pag-uusig. Pakisabayan ako ng basa ng pari-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Panibagong pag-uusig ang title niya. Gawa chapter 12 verse 1. Nang mga panahon ding iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng iglesia. Verse 2. Pinapugutan niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. Ang lupit naman. Verse 3, at nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Verse 4, pagkadakip kay Pedro, siya ay ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tiga-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng Paskwa. Verse 5, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro samantala ang iglesia na may taimtim na nananalangin sa Diyos para kay Pedro. Pinalaya ng anghel si Pedro. Guys, baka malito kayo ha, pag sinundan nyo ako ng basa, pagka mayroong naka-bold na litra, title yan, binabasa ko pati yan. Pinalaya ng anghel si Pedro. Gawa chapter 12 verse 6. Nang gabing iyon, natutulog si Pedro sa pagitan ng dalawang kawal. Nakagapos siya ng 2 tanikala at may mga bantay pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Balak ni Herodes na iharap siya sa bayan kinabukasan. Verse 7. Verse 7. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa bilangguan. Tinapik nito si Pedro sa tagiliran at ginising. Dali, bumangon ka, sabi ng anghel. Nakalag ang mga tanikala sa mga kamay ni Pedro. Verse 8. Magbihis ka at magsuot ng sandalyas, sabi ng anghel, at ganoon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka at sumunod sa akin. Verse 9, sumunod nga si Pedro sa anghel, ngunit hindi niya alam kung totoo nga ang nangyayaring iyon. Akala niya ay nananaginip lamang siya. Verse 10. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay at nakarating sa pinto ang bakal na labasan papunta sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at sila ay lumabas. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Verse 11, noon natauhan si Pedro kahit sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo pala ang lahat. Isinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa ibig ng mga Hudyo na mangyari sa akin. Sa generation natin ngayon guys, may nakakakita pa kaya ng anghel? Ewan ko lang. Verse 12. Kasi ito, nangyari to sa panahon ni Pedro. Ulitin ko yung verse 11. Noong natauhan si Pedro, kaya't sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo pala ang lahat. Isinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kami ni Herodes at sa ibig ng mga Hudyo na mangyari sa akin. So, sa generation natin guys, ano itsura ng anghel kung magpapakita sa atin? Verse 12. Gawa chapter 12 verse 12. Nang mapag-isip-isip niya ito, nagpunta siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan na tinatawag ding Marcos. Marami nagkakatipon doon at nananalangin. Verse 13. Nang si Pedro ay kumatok sa pinto, lumapit si Roda na isang katulong upang tingnan kung sino iyon. Verse 14, nakilala niya agad ang tinig ni Pedro at sa laki ng tuwa ay hindi na nagawang buksan ang pinto. Sa halip tumakbo siyang papasok at sinabi sa lahat na si Pedro ay nasa pintuan. Nataranta siya. Verse 15, nahihibang ka ba? Sabi nila, ngunit iginiit niyang
Naroroon nga si Pedro kahit sinabi nila, baka naman anghel niya iyon. Verse 16, samantala, patuloy na kumakatok si Pedro nang buksan nila ang pinto. Nakita nga nila si Pedro at hindi sila makapaniwala. Verse 17, Gawa chapter 12 verse 17. Sila ay sininyasan niyang tumahimik pagkatapos isinalaysay niya kung paano siya inilabas ng Panginoon mula sa bilangguan. Sabihin ninyo ito kay Santiago at sa mga kapatid, sabi pa niya. Pagkatapos umalis siya at nagpunta sa ibang lugar. Verse 18, kinaumagahan, gulong-gulo ang mga kawal dahil sa pagkawala ni Pedro at hindi nila alam kung ano ang nangyari sa kanya. Verse 19, ipinahanap ni Herodes si Pedro at nang hindi matagpuan ay ipinasyasat ang mga bantay at ipinapatay. Hala, kawawa naman yung bantay. Pagkatapos umalis si Herodes sa Judea, pumunta sa Caesarea at nanatili roon. Ang pagkamatay ni Herodes. Gawa chapter 12 verse 20. Matagal nang galit si Herodes sa mga taga-Tiro at mga taga-Sidon, kaya't napagkasunduan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon na lumapit sa kanya upang makipagkasundo sapagkat sa lupain ng hari nang gagaling ang ikinabubuhay ng kanilang bayan. Nakiusap sila kay Blasto, ang mayordomo ng hari, upang sila'y samahan. Verse 21, pagsapit ng takdang araw, si Herodes ay nagsuot ng damit hari, umupo sa trono at nagtalumpati. Verse 22, sumigaw ang bayan, isang Diyos ang nagsasalita, hindi tao. Gawa chapter 12 verse 23, at noon din ay hinampas ng isang anghel ng Panginoon si Herodes sapagkat inangkin niya ang karangalang nauukol sa Diyos at siya kinain ng mga uod hanggang sa mamatay. Hala, yung uod pala guys, nakakamatay yan. At siya kinain ng mga uod hanggang sa mamatay. Verse 24, kadiri naman, pasintabi sa mga kumakain dyan. Gawa chapter 12 verse 24, samantalang lumalaganap naman ang salita ng Diyos at lalong dumarami ang mga mananampalataya. Opinion ko lang yun guys kasi nai-imagine ko, balikan mo yung verse 23. Nai-imagine mo yung kinakain ng uod. Verse 23, Gawa chapter 12 verse 23. At noon din ay hinampas ng isang anghel ng Panginoon si Herodes sapagkat inangkin niya ang karangalang nauukol sa Diyos at siya ay kinain ng mga uod hanggang sa mamatay. O diba? Kaya pasintabi sa mga kumakain dyan. Verse 24, samantala lumalaganap naman ang salita. Kasi nai-imagine mo guys Verse 24, Gawa chapter 12 verse 24, samantala lumalaganap naman ang salita ng Diyos at lalong dumarami ang mga mananampalataya. Gawa chapter 12 verse 25, nang matapos ni Bernabe at Saulo ang kanilang tungkulin, bumalik sila sa Jerusalem kasama si Juan na tinatawag din Marcos. Bukas na itong guys. 13 December. Pasensya na. Maiksi lang ang binabasa natin para masunod ko yung date muna. Kasi baka malito ako Alam niyo na. Wala tayo sa kwarto natin. Hindi natin maano yung talaga yung gawa natin. So, bukas na itong chapter 13. Bye everyone. God bless. Oh, sorry.